Hello collective, love reading po ulit tayo. Check lang natin ano yung mga energies dito sa connection mo with this person. Mga tayo ng mga cards. Alamin muna natin ano yung mga energies dito sa side ni person. Sabi dito, yung person na to, pwedeng unbothered daw siya. Pwedeng unbothered siya or parang pinapakita lang niya na parang kalmado siya. This person, ayaw niyang mag-connect eh. Parang detached yung energy niya. Umiiwas siya sa drama, unbothered, tinatry niya lang maging calm. Wow, this person, ang feeling niya ngayon is, may pagka-smug ngayon yung energy niya na parang feel niya nakaka-attract siya ng attention or baka talagang nakaka-attract siya ngayon ng attention. Kaya nga siguro unbothered siya about you. Kasi mukhang kontento naman siya, happy naman siya na nakaka-attract siya ng attention ng iba. All eyes on him or her. Okay, pwedeng past life connection mo daw yan, kung tama man yung sinasabi ng cards. Oh, so nag-i-scroll ngayon tong person na to online. Whether mahilig ba talaga siya sa online dating app, etc. Oo. Or pwedeng dun kayo nagkakilala. Pero parang kumbaga out in the open siya ngayon eh. Parang mina-market niya yung sarili niya. Nag-enjoy nga siya, di ba, na nakakatanggap siya ng attention galing sa iba. Okay? So, yun yung energy niya. And nag-i-scroll siya siguro sa mga dating apps, sa social media. Kumbaga, mina-market niya yung sarili niya. Out in the open. Available, ganun. Side hustle. May iba siyang pinagkakaabalahan actually. According dito sa side hustle. Yes, pwedeng hindi lang siya sa'yo. Hindi lang ikaw yung pinaglalaanan niya ng oras para sa akin. Sa tingin ko, baka may iba pa siyang sideline aside from you. Inner child, healing childhood wounds. So, pwedeng may mga childhood wounds itong person mo. Kaya siguro ganito din yung behavior niya. Okay? Could be rooted sa past niya, sa childhood niya. Kuha tayo ng iba pang cards. Only when convenient. Nako. So dito sa side mo, you're somewhat disappointed, frustrated, or malungkot dahil parang ang feeling mo, kukontakin ka lang niya kapag convenient lang sa kanya. Kumbaga parang tira-tirang oras lang. Kumbaga yun yung feeling mo na hindi kanya priority. Kung kailan lang siya in the mood or kung kailan lang siya convenient, dun ka lang niya kukontakin. Left on read, ignored message. Nako. Isa pa yon, pwede pa yon na kapag mini-message mo siya, chinachat mo siya,
ano, hindi siya nagre-reply, seen, no? Madalas sinisin lang pero hindi naman siya nagre-reply agad or not even replying. Pwedeng ganun. I choose me. So, eto ka ngayon. Mas nagfo-focus ka ngayon sa self-love, no? Kasi nga siguro, na-realize mo na or nare-realize mo na hindi mo deserve tong person na to. Okay? Tama lang. Kung ganyan lang naman yung treatment niya sa'yo, tira-tira lang. Di ba? The tea is cold now. No more drama over it. Past, expired. Okay. So, pwedeng sa'yo, tapos na rin naman eh. Pwedeng nanlamig ka na rin naman dito sa person na to. Dahil nga siguro doon sa mga naging treatment niya sa'yo. Dapat lang, lalo na kung pinapaskill niya na yung sarili niya online as available sa mga dating apps or sa social media, di ba? So, ibig sabihin, naghanap na siya ng bago. Rehearsing the past. Yun nga lang, kahit na parang nanlamig ka na or nagpo-focus ka sa sarili mo, ngayon, parang umuulit-ulit sa'yo yung scenarios dito sa sa past mo. Minsan nga nakaka-feel ka pa nga raw dito ng self-blame, no? Bakit mo naman i-blame yung sarili mo, di ba? Woke up different, shifted energy. So one day nagising ka na lang talaga sa katotohanan, nagising ka na lang talaga na pagod ka na you are done tolerating this kind of treatment na binibigay sa iyo nitong person mo. Kaya ngayon yung nag-push lalo sa iyo na mas mahalin mo yung sarili mo, mag-focus ka na lang sa sarili mo. Kaya lang meron lang talagang mga times na nagpa-flashback pa rin sa iyo yung mga eksena dito sa connection ninyo. Okay? Kuha pa tayo ng cards. Okay. So, this person is sitting pretty lang right now. Yun yung nafe-feel kong energy sa kanya. Ayaw na muna niya ng any complications, no? Actually, gusto niya rin mag-lie low. Pero parang nakita ko nga na parang nag-entertain din kasi siya ng ibang tao sa mga dating apps, social media. Kumbaga, minamarket niya yung sarili niya. Pero ayaw niya lang, hindi siya open to mga complicated kind of relationship or commitment. Ayaw niya siguro ng responsibility pa. Siguro parang paano-ano lang, casual-casual, dating-dating, flirting-flirting. Pero yung sasabihin natin na obligado siya, yung mga ganun, seryoso, pwedeng hindi. More on relaxed, cool lang yung energy na napipick up ko from this person. Oo, ayaw niya muna ng mga serious na Hindi siya ganoon ka seryoso. Yun yung energy niya right now. Pwede rin kasing dumadaan din sa process tong person mo. Meron pang mga bagay dito na I think hindi pa siya ready to take on
yung mga serious na commitment right now. Siguro nga yung mga pa-casual-casual okay lang sa kanya. Ayaw niya pa ng something na, ayaw niya muna ng something major or complicated eh. Yun yung nafe-feel ko sa energy niya. So, ano yung next? Oh, Two of Pentacles. Two of Pentacles and the Fool. The Chariot. Oh. Okay, so nakikita ko na talaga na pareho kayong mag-move forward na sa kanya-kanyang, magpa-part na talaga kayo ng ways and mag-move forward na kayo kanya-kanya. Mag-embark na lang kayo ng mga panibagong journey ninyo. No? Kanya-kanyang journey ng mga susunod sa inyo. Meaning, magsisimula na kayo pareho ng panibagong chapter. Not as yung kayo, kundi in separate ways na. Yun yung more na feel ko dito sa Fool card at saka sa Chariot. I can also see you eventually moving forward with the Chariot, which is good news, and nakakakita rin naman ako ng new chapter for you. Vice versa sa kanya, ganun din. Okay? So, nakikita ko lang kasi dito with the Two of Pentacles kasi ito na yung what's next or near future, no? Na mamimili ka lang din eh. Mamimili ka na lang din eh. Magde-decide, magme-make ng choice talaga. Same din with the Chariot, ganun din yun. Pagpili, pagde-decide, and choosing to move forward na lang. Yun yung both na-feel ko energies na sa inyong dalawa na magkakanya-kanya na lang talaga kayo ng landas. Okay? Mga zodiac signs na nandito sa reading na to, you have Emperor, pwedeng Aries, meron ka ring Death card which is Scorpio, meron ka ring Chariot which is Cancer, pwede rin namang may Gemini, Libra, Aqua, or Taurus, Virgo, Capricorn. Wala lang ako na-pick up na fire sign, by the way. So, kuha tayo ng mga additional oracle cards para ma-close na natin itong reading mo. Made the list, ignored the list. Ayan. So, andito yung para to sa mga no contact situation na lang siguro. Mga hidden messages para sa no contact situation. So, nandun yung pag-avoid, pag-i-ignore, ano pa? You know, you ignored it. Oh, dalawang card dyan. Oh, whether sa'yo nag-a-apply to o dun sa no contact mo. Alam na eh, nakita na yung red flag, na feel na, nakutuban na. Pero in-ignore pa rin yung mga signs, in-ignore pa rin yung mga red flags. So, kuha pa tayo, anong advice for you? No one's coming to steal your spotlight. You're the main character and start acting like it. Kailangan mo daw ibalik yung confidence mo, self-empowerment. Ibalik mo yung focus sa sarili mo. Okay? I-regain mo yung power mo, yung confidence mo, yung self mo. Ano pa advice sa'yo? Let go already. Even your cards want you single. Clarity, wake up call, release. So, ayan, even yung mga bara mo, sinasabi na i-let go mo na to, mag-focus ka sa sarili mo, ito na yung clarity mo, ito yung wake up call mo. So, yun yung pinaka-reading ko para sa inyo. Kung nagustuhan nyo, na-entertain kayo, nakarelate kayo, don't forget to follow, subscribe, pa-leave na lang ako ng reaction, like, heart, pa-comment, pa-share. Take care, God bless.